Hindi na inabutan ng sikat ng araw ang isang lolong natutulog sa Calbayog City matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Sa Isabela naman, siyempong pinaulanan ng bala ang isa pang lolo habang nagpapahinga lang sa gilid ng kalsada. Narito ang Express Report ni Mobile Journal Kayla Makantan. Tinagtad ng bala habang natutulog ang isang lolo sa Calbayog City. Dead on the spot ang 63 anyos na si alias Boy nang datna ng mga pulis alas 11 ng gabi nitong February 11. Ginagawa pa lang ang bahay kung saan siya natulog. Kwento ng testigo, hindi bababa sa 6 na putok ang narinig niya noong gabing yun. Pero dahil sa takot, hindi na nila nagawang lumabas. Blanco pa sa ngayon ang mga kaanak ng biktima sa posibleng motibo sa pagpatay. Patay din sa pamamaril ang 40 anyos na lalaking may problema umano sa pag-iisip sa Barangay Soteron West sa Rojas, Isabela, alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Nakaupo umano ang biktima sa gilid ng kalsada nang biglang paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang salarin. Madalas daw tumambay ang biktima sa labas para magpahinga. Wanted pa rin ang suspect. Sa Barangay San Isidro, General Santos City, isang supervisor ng motorcycle company naman ang pinagbabaril habang nagmemeryenda alas 11 ng umaga kahapon. Ayon sa mga nakakita, malapit ang pinaputukan ng biktima na kinilalang si John Mark Bacos, 31 anyos, nang hindi lang isa, kundi 2 beses. Itinakbo siya sa ospital pero dead on arrival na. Tingin ng mga polis, may kinalaman sa trabahong pangongolekta ng utang ni Bacos ang krimen. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa nakatakas sa suspect, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na estasyon ng polis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Bangkay na ng matagpuan ng isang second-year tourism student na ilang araw nang nawawala sa Nueva Vizcaya. Ang biktima, sinunog pa. Ang buong detalye sa exclusive Express Report na ito. Sa masukal na bahaging ito ng Barangay Madjangat sa Quezon, Nueva Vizcaya, natagpuan ang isang sunog na bangkay. Kalahati ng katawan ng biktima, hindi na makilala. Agad yang inireport sa barangay at pulis. Kwento ng mag-asawang Candelario na nakakita, naglalakad sila sa lugar nang biglang pumunta sa damuhan ang kanilang aso. Hiniling na ng otoridad ang tulong ng Nueva Vizcaya Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri sa bangkay. Hinala ng otoridad, posibleng bangkay ito ng nawawalang second-year tourism student na si Eliza Esmeralda. Kaya ipinatawag din nila ang magulang ng dalaga. Dito na nakumpirma na ang sunog na bangkay at si Eliza ay iisa. Ayon sa tatay ni Eliza na eksklusibong nakausap ng News 5, bagamat hindi na makilala ang pantaas na katawan, nakilala niya ang hita, sapatos, medyas at suot na pantalon ng anak. Martes daw ng umaga nang pumasok sa paaralan ang anak. Nag-chat pa raw si Eliza sa kanyang mga kaklase at nagpaalam na magpa-photocopy ng kanilang activities. Yun pala, hindi na nakapasok sa first subject si Eliza. Nung araw ding yun, sinubukang tawagan ang cellphone ng biktima. May sumagot sa tawag, pero wala raw nagsalita. Nang tawagan ulit ito, hindi na yan makontak. Ayon sa investigador, posibleng pinatay at sinunog sa ibang lugar ang dalaga, tsaka itinapon sa masukal na bahagi ng barangay. Mensahe ng ama ni Eliza, hindi na po ako mananawagan sa kanila kahit na tawagan ko sila. Wala naman silang tusok sa luluwa. Kaya pangungkos na lang ang maninyo sa kanila. Kung ano yung bibigyan ng Panginoon sa kanila. sinusubukan pa ng News 5 na kunan ang panig ng barangay at mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.